Hindi sa pinagtripan ko si Anton, kaya hindi ako tumupad sa aming usapan. Hindi ko kasi expected na bigla akong magkakaroon ng dumating ang araw kung kailan kami magkikita. Matapos kasi naming magkakilala at magkaroon ng pag-uusap sa cellphone, from the first time na siya ay aking makita at makausap at sa mga naging pagtrato niya sa akin. Bagamat hindi kayo mag-on, ay pumayag akong ako'y kanyang tantusan. Isang buwan ko palang nakakilala si Anton at isang beses ko palang ding nakita. And I'm sure dahil nga umasa siya, malamang ay magmarka sa kanya ang araw na iyon. But I'm sure naman na sa itsura at klase niyang iyon, mahilig siya. At tingin ko, komportable kami. Kaya not now but soon, matitikman pa rin niya ang kanyang gusto. Sa paglipas ng mga araw na hindi naman nawala ang aming komunikasyon, at eto na rin yung pagkakataong sinagot ko na si Anton, ay ako na mismo ang nagpunta kung saan siya nakatira at doon ay aking pinalabas ang malapot. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Maaga kong nagtungo sa isang sangay ng gobyerno dito lang din sa atin sa Pinas para mag-renew ng aking na-expired na requirements. Habang ako ay nakapila, isang lalaki ang nakasunod sa akin sa pila at gumawa ng diskarte upang ako ay kanyang makilala. Siyempre, dahil hindi naman ako artista, para maging suplada, ay normal lang akong nakipag-usap sa kanya at sa formal na paraan iniabot niya ang kanyang kamay sabay sabi ng kanyang pangalan. Ako nga pala si Anton. At kahit maraming nakakakita sa ginawa ng guy na pakikipagkilala sa akin, para bang may dating sa akin ang ginawa niyang astig na pakikipagkilala. Wala pa kasing nakipag-shake hand sa akin para makipagkilala. Renewal ka din? Ika pa niya at oo ang sagot ko. Kami ang naging magkakwentuhan sa pila dahil kapwa kami walang kasama. Hanggang sa pumasok na kami sa loob ng mall. Habang kami ay nasa pila, bigla siyang nagpaalam na may titingnan lang raw siya sa first floor at sinabi pang e-text ko na lang raw siya kapag malapit na ang aming numero. Pang 300 plus kasi kami ni Anton, bagay na naging blanco ako at question mark sa akin ang bagay na iyon. Dahil doon lang naman kami nagkakilala, paano ko siya iti-text? At ang naging pasupladang sagot ko, at paano naman kita iti-text, aber? At doon ay ibinigay niya ang kanyang number. Wala naman na akong nagawa at hindi na rin ako nakatanggi kundi ang isave nga ang number ni Anton. At nakangiti pang umalis bagay na, ewan ko ba? Hindi siya kagwapuhan pero okay siya para sa akin. Kaya naiwan ang lola niyo sa pila. Maraming kasama pero feeling lonely at nag-iisa. Hanggang sa nakaramdam na rin ako ng pagkainip at kung makailang ulit na rin pumasok sa aking kokote na i-text na si Anton at sabihing malapit na kami kahit ang totoo hindi pa. Gusto ko lang nang kahit papaano kausap at magtatanong sa akin ng kung ano-ano. At wala rin akong idea kung saan ba nagpunta ang lalaki na iyon. Hanggang sa wakas, I think 15 na lang at kami na. At nag-text na ako kay Anton, "Oy Manong, akyat ka na, malapit na tayo." At maya-maya nga ay nakangising umakyat si Anton. At sinabi pang sabay na raw kaming magtanghalian, libre daw niya. Sa akin naman ay okay lang at hindi naman ako nagmamadali. Sinabi ni Anton na, "Iyon pala ang number mo, save ko na lang." At doon ko naisip na siguro gumawa lang siya ng paraan para malaman ang aking number at magkaroon siya ng kopya noon. Sa paglipas ng oras na kami ang naging magkasama, masaya siyang kausap at hindi ka maboboring. Maybe one of a kind na hinahanap ko sa isang lalaki. Naglibre din siya ng merienda habang naghihintay kami ng resulta. At sinabi ko pa ngang si Anton
ang aking kasama. Nung may lumapit sa akin at nagtanong kung meron raw ba akong kasama. Ayun na nga, gaya ng sinabi sa akin ni Anton, nilibre niya ako ng tanghalian matapos naming makuha ang aming kailangan. At bago kami naghiwalay ng landas, nagkwentuhan at nag-ikot-ikot lang sa mall. Mga tungkol lang din naman sa trabaho ang aming napag-usapan. Pero nag-iba ang aming mga pinag-uusapan. Nung hindi na kami magkaharap, naging mabalasik ang Anton na aking nakilala. At ewan ko ba kung bakit sa kabila ng pagiging pilyo, niyang diskarte ay lalong gumaan ang aking loob sa kanya. Naging private na kasi ang madalas niyang tanong sa akin at mga bagay na gusto niyang itanong na para bang habang tumatagal ay dahan-dahang kumikiliti sa akin. Pero syempre, hindi ko naman ipinahahalatang gusto ko ang style niya ng pakikipag-usap at tinatapat talaga ni Anton na gabi. Yun bang kapag tinatanong niya ang isang bagay, mapapaisip ka talaga. Pati ang kung makinis daw ba, may talahib o wala, alam niyo yun? Although, hindi ko itatagong bago ko pa makilala si Anton ay meron ng sumundot sa sagradong perlas sa gitna ng makapal na seaweeds. Pero mga ganoong pakikipag-usap sa isang lalaki ay bago para sa akin. Mga kinakain, kung gusto ko raw ba ng ganoon. Pero ang lahat ng iyon ay may dating sa akin. Kung minsan nga, may kung ano siyang ginagawa. Para ba siyang ewan? Kung gusto ko raw iyong marinig at ako naman, curious, papakinggan ko naman. Hanggang sa umabot kami ng 1 buwan na ganoon. Parehas na kaming may trabaho noon. At doon niyaya niya ako. Direkta ng alam nyo na yun. Hindi ko naman siya boyfriend. Hindi naman ako nagalit at naniligaw na si Anton sa akin that time. Gusto ko naman siya pero parang ayaw ko pang mag-boyfriend. At sa maniwala kayo o sa hindi ay napapayag niya akong magpatara upang siya ay buminggo. Pagsabungin ng kanya-kanya naming alaga, ang aking manok na labas ang atay, ang kanya namang lawit ang balunan. Nagkasunto kaming magbayad ng lugar. Pero hindi ko inaasahan na kung kailan isa sa kutuparan na namin ng aming pinag-usapan. Bigla naman akong nagkaroon. Hindi ko ugali ang magpaliwanag pero nagpakita naman ako kay Anton. Yun nga lang, sinabi kong papasok ako ng trabaho and I'm sure masakit yun. Alam nating lahat kahit simpleng bagay kapag pinaasa ka, masakit. Pero sa klaseng iyon ni Anton, hindi yun basta-basta susuko. Pero ramdam kong naglaylo siya ng pagme-message sa akin. At sa puntong yun, dahil nga babae lang din ako, may lihim ding nararamdaman, ako naman ang gumawa ng paraan. Sinabi kong sinasagot ko na si Anton, kami na. At sabi ko, sa bagong taon ay sasamahan ko siyang salubungin ang New Year. Patunay na seryoso ako at gagawin na namin ang aking ipinangakong hindi natuloy. Sagot naman ni Anton, maniniwala lang raw siya sa akin kapag tumupad ako sa usapan. Hindi ko naman siya masisi dahil nga minsan akong hindi tumupad. Pero hindi naman talaga niya alam kung ano ang dahilan dahil ayoko ngang magpaliwanag. Naghanda ako syempre. Tinanong ko si Anton kung ano ang gusto niyang makita. May talahib o wala? Kalbong kagubatan ang kanyang nais. Kaya yun ang akin dadalin pa New Year kay Anton. Alam ko at gusto ko at willing ako. Sa buhay ko ang makilala si Anton ang isa sa aking hindi malilimutan. Maghapon akong hindi nagpadala ng message kay Anton. Parang gusto ko na lagi ko siyang iniinis. Nagpahinga lang ako maghapon at alam ko sa hilig niyang iyon, mapapalaban ako. Kung ano-ano na ang kanyang sinasabi. Maging tawag niya, hindi ko sinasagot. Na ako naman natatawa at sa isip ko, sige, magalit ka lang at mamaya, ako ang bahalang magpagaan ng iyong pakiramdam. Alam ko naman kung saan ang boarding house niya. At sinabi na rin niya sa akin na nagsiuwi ang kanyang mga kasama. Kaya, kami lang ang mag-New Year. Bago mag-alas 6, bali agaw liwanag kagat dilim,
nandoon na ako sa kanto. At ang kanyang mga text sa akin, nireplyan ko ng, ano bang pinagsasasabi mo? Nandito na ako sa kanto, sunduin mo na ako. Walang reply pero dahil along the highway lang ang boarding house ni Anton, maya-maya lang ay nakita kong lumabas siya ng eskinita at para bang naninigurado kung andun ba talaga ako. Hindi ako nangiti na para bang ako pa rin yung nakilala niya noong una. At biniro ko pa siyang saglit lang ako at doon natatawa ako noong halos hindi ko na makausap si Anton. Kaya nagpakatotoo na ako at sinabi ko, hindi ka na mabiro, halika na. Tara sa inyo at babawi ako sa'yo. Akong bahala sa bagong taon mo. Pagpasok pa lang namin, gano'n na nga siya pa rin ang unang nagbato ng atake. Hindi ako papayag. Kamote lang ang walang ganti. At ayun na nga, inunahan na namin ang karamihan na magpaputok para sa pagsalubong sa bagong taon. Pakiramdam ko kada bagting yata, hindi maaaring hindi siya tatantos. Mabuti na lang at nakapagpahinga ako. Sinabayan rin namin ang putukan sa alas 12 at umabot pa kami ng umaga. Last nga namin maliwanag na at sa bintana pa, napaka-aerobic ng datingan. Ang ikinasama lang ng aking morning nang hindi niya ako ihatid at kanya akong tinulugan. At sa inis ko nga, sinabi ko pang hindi na niya ako makikita pero makalipas lang ang ilang oras, muli na naman niya akong napalambot at sa darating na Sabado, magmi-midnight snack kami. Pagkatapos ng trabaho, mula noon tuwing Sabado, lagi kaming nagbabayad ng kwarto para maglaro ng bingo. Parang nagkikita nga lang kami kapag kami magaganon. Pati nga sa boarding house ng ate ko, kung saan ako nakatira, nakarating si Anton. At tanghaling-tanghali ay sinasabayan namin ng bingo. Ang malakas na music at may title na Upside Down. At ngayong wala na kami at taon ng walang balita sa isa't isa, may sarili ng pamilya, natatawa na lang ako kapag naririnig ko ang kantang may title na Upside Down. You turn my whole world upside down.